Matapos silang ipadala ng espiritu sa kani-kanilang destinasyon, napadpad si Randolph sa isang kakaibang lugar. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang napakalaking pintuan na tila sumisimbolo sa mismong pintuan ng kamatayan. Tahimik niya itong pinagmasdan at naalala ang matagal na panahon mula nang huli siyang makarating sa Tower of Spirits. Ngunit habang tinititigan niya ang higanteng pintuan, napansin niyang may kakaiba rito. Hindi ito katulad ng kanyang inaasahan kaya napatanong siya sa sarili kung anong uri ng pagsubok ang naghihintay sa kanya. Ayon sa paliwanag, ang sinumang nais makapasok sa Tower of Spirits ay kailangang malampasan muna ang isang pagsubok. Ang anyo ng trial ay nakadepende sa elemental affinity ng umaakyat. Halimbawa, si Isabella ay may wind affinity, kaya ang haharapin niya ay ang trial of wind. Samantala, si Hudson naman ay may water affinity, kaya ang trial of water ang nakalaan para sa kanya. Ang bawat pagsubok ay nabubuo ayon sa elementong pinakamainam para sa mismong umaakyat. Ngunit habang iniisip yun ni Randolph, lalo lamang siyang nagtaka. Ang pintuang nasa harapan niya ay tila hindi kabilang sa alinmang elementong alam niya. Doon niya naalala na noong nilikha ang kanyang karakter, pinili niyang magkaroon nito ng affinity sa lahat ng elemento. Marahil yun ang dahilan kung bakit ibang-iba ang pagsubok na naghihintay sa kanya. Bigla na lamang bumukas ang napakalaking mga mata na nakaukit sa pintuan. Pagkatapos ay nagsalita ang mahiwagang nilalang. Nagulat ito sa presensya ni Randolph dahil ngayon lamang ito nakakita ng isang nilalang na nagtataglay ng lahat ng elemento, tubig at apoy, liwanag at kadiliman, mga elementong hindi dapat nagsasama. Napagtanto ng nilalang na ang dahilan nito ay ang void element, ngunit agad din itong itinuwid ang sarili, hindi raw sapat na tawagin lamang itong void, sapagkat ang kapangyarihang yun ay ang mismong pagkakatawang tao ng chaos. Pinayagan nitong pumasok si Randolph at ipinahayag ang pangalan ng pagsubok na kailangan niyang lampasan, ang Trial of Chaos. Ngunit bago tuluyang bumukas ang pintuan, nagbigay ito ng isang mabigat na babala. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nagbukas ng Trial of Chaos, kaya dapat siyang maging lubhang maingat. Kapag nilamon siya ng kaguluhan, hindi na siya kailanman makababalik. Pagpasok ni Randolph sa loob ng Trial of Chaos, hindi niya maiwasang balikan ang mga panahong laro pa lamang ang Pangea. Sa loob ng 5 taon ay wala siyang pinalampas na kahit isang araw ng paglalaro. Hindi kalabisang sabihin na isa siya sa pinakamatagal at pinakamaraming nalalaman tungkol sa mundong yun. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang kaalaman, nananatili pa ring napakaraming misteryong hindi niya alam. Isa itong larong may napakataas na antas ng kahirapan na halos imposibleng tapusin, ngunit yun mismo ang dahilan kung bakit hindi niya ito maiwasang mahalin. Habang mas maraming misteryong natutuklasan, lalo lamang siyang naaakit na haminin ang mga ito. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang espada at ngumiti. Kung totoo ngang siya ang unang nagbukas ng Trial of Chaos, kung gayon ay siya rin ang magiging kauna-unahang taong magtatagumpay na malampasan ito. Pagkahugot ni Randolph ng kanyang espada, napansin niyang may isang taong nakatayo sa kanyang unahan. Iyon na ang kanyang unang pagsubok. Agad ding naramdaman ng misteryosong lalaki ang kanyang presensya, ngunit nang makita ni Randolph ang mukha nito, nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkabigla. Hindi niya maintindihan kung bakit ang taong nasa harapan niya ay si Willem. Labis siyang naguluhan, bakit ang karakter na dati niyang pinakataas ang ranggo ang siyang nagsisilbing pagsubok sa Trial of Chaos. So ang ibig sabihin nito isa ito sa kanyang ginawang karakter, ito pa ang pinaka-high level. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, bigla nang sumugod si Willem. Sa isang iglap ay nasa harapan na ito ni Randolph at walang pag-aalinlangang ibinaba ang kanyang espada upang pugutan siya ng ulo. Mabilis namang yumuko si Randolph at muntik na lamang makaligtas sa nakamamatay na pag-atake. Habang naghahanda siyang lumaban, napaisip siya, isang bagay pa ang dahilan ng paglitaw ni Willem. Ngunit ang mas malaking problema ay kung paano niya matatalo ang dating rank 1 ng buong Pangea. Kung ito nga ang kanyang kalaban, paano pa niya malalampasan ang pagsubok na ito? Sa tamang tiyempo ay nagawa niyang maitaboy ang espada ni Willem at tila nadisarmahan ito. Sandaling umasa si Randolph na nagkaroon siya ng pagkakataong makabawi. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang espadang tumilapon ay tila may sariling isip, sa halip na bumagsak sa malayo. Kusa itong bumalik sa kamay ni Willem na parabang hindi ito kailanman maaaring mahiwalay sa tunay nitong may-ari. Napangiti na lamang si Randolph sa mapait na katotohanan, habang nakatingala sa muling sumusugod na si Willem, napaisip siyang tila ayaw talaga ng larong ito na may makalampas sa Trial of Chaos. Sa kanyang isipan, isa lamang ang kanyang nasabi. Pangea, isa ka talagang baliw na laro. Kasunod noon ay isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumabog sa buong lugar. Sinabayan pa ito ng napakalakas na shockwave na yumanig sa paligid. Dahil sa tindi ng liwanag, wala ni isa ang makapagsabi kung nataman ba si Randolph ng nakamamatay na pag-atake ni Willem o kung nakaligtas pa siya sa huling sandali.
Nang tuluyang hamupa ang nakakasilaw na liwanag at unti-unting mawala ang makapal na alikabok, saka lamang nakita ang nangyari, bumagsak ang espada sa sahig habang si Randolph ay bahagya lamang nakaiwas sa nakamamatay na pag-atake, kaunti lamang ang tinamong sugat sa kanyang braso, sapat upang mapatunayan na hindi tuluyang tumagos ang talam. Doon niya napagtanto na naging malaking tulong ang kanyang kagamitan, suot niya ang Mitch Ellis armor, Mitch Ellis helmet, at ang Hermes shoes, na siyang samalo sa malaking bahagi ng pinsala. Mabilis siyang nagsimulang magsuri sa isip, kung hindi tuluyang naputol ang kanyang braso, ibig sabihin ay hindi ganoon kalaki ang lamang ng lakas ng kalaban kumpara sa kanyang depensa, bagamat eksaktong kamukha ni Willem ang nasa kanyang harapan, tila ang mga kakayahan at estadistika nito ay mas malapit sa kasalukuyang antas ni Randolph. Kung ang ginaya lamang nito ay ang anyo ni Willem, wala siyang dahilan para matakot. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, sabay niyang inactivate ang kakayahan ng kanyang mga kagamitan, nagningning ang Mitch Ellis set option Celestial, kasabay ng pag-activate ng Hermes shoes swiftness, dahil sa pagsasanib ng dalawang epekto, lumitaw ang karagdagang kakayahang Gale. Sa isang iglap ay sumabog ang bughaw na liwanag, kasabay nito ay tumama ang napakalakas na bugso ng hangin kay Willem at malakas itong tumilapon palayo. Ngumiti si Randolph, kung ganoon lang pala ang lakas ng kanyang kalaban, wala na siyang dapat ikatakot. Ngunit bago pa man tuluyang bumagsak si Willem sa pader, ipinakita nito kung gaano ito kadelikado, kahit na malakas ang pagkakatilapon, para bang wala itong naramdamang sakit, na natili lamang itong nakatingin kay Randolph na noon ay mabilis nang sumusugod upang tapusin ang laban. Sa mismong sandaling itinarak ni Randolph ang kanyang espada, bahagyang tumayo si Willem at marahang ikiniling ang kanyang ulo. Sa isang napakaliit na galaw ay naiwasan nito ang nakamamatay na saksak, ang espada ni Randolph ay tuluyang bumaon sa matigas na pader. Habang magkalapit silang dalawa, malamig na tinitigan ni Willem si Randolph at nagtanong kung bumalik ba siya upang bawiin ang dating kaluwalhatian. Saglit na natigilan si Randolph sa mga salitang yun, ngunit wala siyang panahon para pag-isipan ang kahulugan nito dahil agad siyang sinundan ni Willem ng isa pang mabilis na saksak, nakaiwas man siya, bahagya pa rin siyang nadaplisan sa tagiliran. Muli siyang tinanong ni Willem kung sa tingin ba niya ay posible pa yung mangyari. Hindi na sumagot si Randolph sa tanong, sa halip ay mabilis niyang sinunggaban ang buhok ng kalaban at hinayla ito ng buong lakas, sa isang malinis na galaw ng kanyang espada ay tuluyan niyang pinugutan ng ulo ang pekeng Willem. Kasabay ng pagbagsak ng pugot na ulo sa sahig ay malamig niyang sinabi. Pekeng Willem ka lang, huminga ng malalim si Randolph at agad na kumuha ng HP potion, mabilis niyang ininom ito upang mapunan ang dugong nawala sa kanyang katawan. Napangiti pa siya habang iniisip na mabuti na lamang at ang perang ginamit niya sa pagbili ng mga potion ay galing kay Hudson, kung hindi niya dinala ang mga yon, siguradong pagsisisihan niya yun ngayon. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakahinga ng maluwag, napatingin siya sa kanyang harapan. Unti-unting lumitaw ang napakaraming Willem, pare-pareho ang kanilang anyo, tindig, at presensya. At sa dami nila, hindi na matukoy ni Randolph kung alin sa kanila ang tunay na katawan ng kanyang kalaban. Samantala, sa tunay na mundo kung saan naroon si Hannah, katatapos lamang ng kanyang panayam kay Gracia, matapos ang interview ay magalang siyang nagpasalamat sa pagpunta nito, ngumiti naman si Gracia at sinabing wala yon. Ngunit bago sila tuluyang maghiwalay ay nakiusap siyang magtanong ng isang personal na tanong na hindi na isasama sa opisyal na panayam. Nagtaka si Hannah kung ano yun, ipinaliwanag ni Gracia na ang gusto niyang malaman ay tungkol sa lalaking binanggit sa isinulat nitong balita. Isa kasi sa mga naging pinakatanyag na artikulo ni Hannah ang exclusive report, The Man Riding the Monster Who Is He? Sa ulat na yun, isinalaysay niya ang insidenteng naganap sa puso ng Seoul nang salakayin ng higanteng halimaw na tinawag na Giant Mantis ang lungsod. Maraming sibilyan ang nasawi, at halos mawalan na ng pag-asa ang lahat. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay may isang misteryosong lalaki ang biglang lumitaw, nakasakay sa isang dambuhalang nilalang na tila hinati ang kalangitan sa kanyang pagdating, ayon pa sa isang saksi, bago lumitaw ang lalaking iyon ay inakala nilang mamamatay na silang lahat. Dahil dito, taimtim na nakiusap si Gracia kay Hannah na ikwento ang lahat ng nakita niya noong araw na iyon, walang nilalaktawang kahit isang detalye. Samantala, bumalik naman ang tagpo sa loob ng Trial of Chaos. Nagkalat sa paligid ang mga katawan ng napakaraming Willem, mag-isa na lamang na nakatayo si Randolph sa gitna ng larangan, ngunit halatang halata sa kanyang katawan ang bakas ng matinding labanan, sugatan siya, hingal na hingal, at halos ubos na ang kanyang lakas. Napaisip siya kung gaano nakatagal ang lumipas, sa tansya niya ay mahigit 100 Willem na ang kanyang napatumba, napakahirap ng laban,
ngunit kahit paano ay gamaan ang kanyang pakiramdam nang mapansing wala ng bagong kalaban ang lumilitaw. Agad siyang uminom ng isa pang HP potion upang maibalik ang kaunting lakas na natitira sa kanya. Habang ginagawa iyon ay napansin niyang wala namang hagdan o daan patungo sa susunod na palapag. Dahil dito ay inakala niyang marahil ay iyon na ang pinakatuktok ng tore. Ngunit kasabay ng pag-inom ng kanyang huling potion ay napagtanto rin niyang wala na siyang natitirang reserba. Umaasa na lamang siya na sapat na ang lahat ng kanyang pinagdaanan upang maituring na tapos na ang Trial of Chaos. Pagkabitaw niya ng walang lamang bote ng potion, isa-isang nagsimulang maglaho ang lahat ng katawan ni Willem, unti-unti silang naging maiitim na usok na umikot sa buong paligid. Mula sa kadilimang yun ay nagsulputan ang napakaraming Chaos Spirits. Palutang-lutang ang mga ito sa hangin habang nagtatawanan. Nagulat sila na may isang tao ang umabot hanggang sa lugar na yun, hindi nila malaman kung tao ba siya o isang dryad, ngunit malinaw na interesado sila kay Randolph. Agad namang nakilala ni Randolph ang mga nilalang. Kung lumitaw na ang mga Chaos Spirit, ibig sabihin ba ay nalampasan na niya ang Tower of Chaos? Pagkarinig sa tanong niyang yun ay sabay-sabay na nagtawanan ang mga espiritu. Para sa kanila ay katawa-tawa ang iniisip ni Randolph. Sinabi nilang hindi pa nga nagsisimula ang tunay na pagsubok ng tore, ang lahat ng pinagdaanan niya ay isa lamang paunang hakbang, ang totoong Trial of Chaos ay naghihintay pa sa likod ng pintuang nasa kanyang harapan. Unti-unting bumukas ang napakalaking pintuan, lumapit ang isa sa mga Chaos Spirit sa likuran ni Randolph at tinukso siya, halos hindi na nga raw siya makatayo matapos ang unang bahagi ng pagsubok, kaya paano pa niya haharapin ang susunod, ang mga ilusyon ni Willem na kanina niyang nilabanan ay wala pa sa tunay na hamon. Sa likod ng pintuan ay hindi na daan, kundi libu-libong Willem ang naghihintay sa kanya. Ang isang hukbo ng mga Willem, mas nakakatakot ang kanilang presensya at tila higit na mas malalakas kaysa sa mga kalabang kanina lamang niyang pinabagsak. Habang pinagmamasdan niya ang nakakatakot na tanawin, paikot-ikot namang lumilipad ang mga Chaos Spirit sa kanyang ulunan at walang tigil sa panunukso, pinipilit nila siyang sumuko habang nangangako ng iba't ibang kapalit. May nagsabing makikipagkontrata sila sa kanya at bibigyan siya ng kapangyarihang katumbas ng isang star, ang iba naman ay nangakong ibubunyag ang lokasyon ng mga unique equipment, habang ang ilan ay nag-alok pa ng pinakamataas na antas ng Chaos skill. Ngunit sa kabila ng walang tigil na pang-aakit at pananakot ng mga Chaos Spirit, nanatiling nakatitig lamang si Randolph sa pintuang nasa kanyang harapan, tila pinag-iisipan kung haharapin ba niya ang imposibleng pagsubok na naghihintay sa kabilang panig. Naalala ni Randolph kung paano gumagana ang Spirit Tower, ang gantimpalang makukuha sa bawat pag-akyat ay nakadepende sa pintuang pipiliin ng isang umaakyat, kapag nalinis ang Gate of Fire, ang gantimpala ay isang Fire Spirit Egg, kapag naman ang Gate of Wind ang nalampasan, isang Wind Spirit Egg ang matatanggap. Ang bawat Spirit Egg ay maaaring mapisa upang makabuo ng kontrata sa isang espiritong may kaparehong elemento, isa na itong napakabihirang gantimpala na halos imposible nang makuha. Ngunit ang pintuang pinasok ni Randolph ay iba sa lahat. Ito ang kauna-unahang Gate of Chaos na nabuksan sa buong kasaysayan ng Pangea. Dahil dito, inakala niyang ang gantimpala sa paglilinis nito ay isang Chaos Spirit Egg, at kung mangyayari yon, siguradong ito na ang magiging pinakabihira at pinakamahalagang Spirit Egg na umiiral sa buong laro. Ngunit habang iniisip niya yon, napansin niyang may kakaiba. Bago pa man niya matapos ang tore ay desperado nang inaalok siya ng mga Chaos Spirit na makipagkontrata sa kanila. Napaisip si Randolph, kung ganoon na sila kapilit bago pa man matapos ang pagsubok, ibig sabihin ay may mas mahalaga pang naghihintay sa kabilang panig ng pintuan, posibleng higit pa sa isang Chaos Spirit Egg ang magiging gantimpala. Matapos pag-isipang mabuti ang kanyang desisyon, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pintuan. Nagkagulo naman ang mga Chaos Spirit, paulit-ulit nila siyang pinipigilang tumuloy, sinabihan nila siyang hangal at yun na ang huling pagkakataon niyang umatras. Ngunit kalmado lamang nang umiti si Randolph, tinanong niya ang mga espiritu kung totoo bang libu-libong ilusyon ang naghihintay sa kabilang panig. Agad naman itong kinumpirma ng mga Chaos Spirit, hindi sila makapaniwalang balak pa rin niyang harapin ng napakaraming kalaban. Inamin ni Randolph na magiging napakahirap ng laban, lalo na't naubos na ang lahat ng kanyang HP potion sa naunang pagsubok. Ngunit kasabay noon ay ngumiti siya, sa walang tigil na pakikipaglaban sa napakaraming Willem, kabisado na niya ang bawat galaw, bawat pag-atake, at bawat pattern ng mga ito, paulit-ulit niya yung nakita hanggang sa tuluyan na niyang maisaulo. Kaya hindi na niya kailangan ng mga potion, kung ang kailangan lamang upang malampasan ang pagsubok ay ulit-ulitin ang mga pattern na kabisado na niya, wala siyang nakikitang dahilan upang umatras. Natigilan ang mga Chaos Spirit,
Ilang sandali silang natahimik bago napangiti ang isa sa kanila. Hindi nito akalaing may isang taong haharap sa imposibleng pagsubok dahil lamang sa ganoong kasimpleng dahilan. Para sa espiritu, isa talagang nakakatuwa at baliw na tao si Randolph. At tuluyan ang nawala sa kanilang paningin ng binata nang tumawid siya sa pintuan. Ngunit pagkapasok niya sa kabilang panig, bigla siyang napahinto. Ang lugar na kanyang narating ay pamilyar na pamilyar, para bang bumalik siya sa unang lugar na kanyang pinuntahan nang unang pumasok siya sa Tower of Spirits. Nagtataka siyang napalingon sa paligid, kasabay nito ay lumitaw ang mensahe ng sistema. You have reached the top of the tower, main quest has been completed. Calculating rewards, napakunot noo si Randolph. Nagtatakang ito ay tapos na, hindi pa siya lubos na makapaniwala nang biglang lumitaw sa kanyang likuran ang Fire Spirit. Binati siya nito bilang isang tunay na druid na matagumpay na nakaakyat sa tuktok ng tore, pagkatapos ay malugod itong nagpaabot ng pagbati sa kanyang tagumpay. Ngunit sinabi rin ng espiritu na mukhang hindi pa dumarating ang kanyang mga kasamahan. Ibig sabihin, si Randolph ang unang nakalampas sa Tower of Spirits. Naging seryoso ang ekspresyon ni Randolph at agad niyang naalala ang mga sinabi ng mga Chaos Spirit kanina. Napatanong siya kung ibig bang sabihin ay kasinungalingan lamang ang lahat ng sinasabi nilang doon palang magsisimula ang tunay na pagsubok. Agad naman yung kinumpirma ng Fire Spirit, ipinaliwanag nito na kung pinili lamang ni Randolph na makipagkontrata sa alinman sa mga Chaos Spirit, hindi na siya kailanman makakaalis sa lugar na iyon. Napailing na lamang si Randolph, doon niya napagtanto na buong oras pala siyang niloloko ng mga Chaos Spirit, hindi nakatakatakang ganoon ang kanilang ugali, sapagkat ayon sa Fire Spirit, likas na sa mga Chaos Spirit ang magsinungaling at manlinlang ng sinumang umaakyat sa tore. Gayunpaman, ipinaalala rin ng espiritu na dapat ay nakahalata na siya nang makatawid siya sa pintuan, noon lamang lubos na naunawaan ni Randolph ang tunay na kahulugan ng nangyari. Pagkatapos ay sinabi ng Fire Spirit na oras na upang tanggapin niya ang gantimpala sa paglilinis ng Tower of Chaos, inutusan siya nitong iunat ang kanyang kamay. Sumunod naman si Randolph, sa isang iglap ay lumitaw sa ibabaw ng kanyang mga palad ang isang maitim na bilog na tila isang maliit na black hole, napapalibutan ito ng maningning na bughaw na liwanag na patuloy na umiikot sa kakaibang enerhiya. Kasabay nito ay nagpahayag ang sistema, You have cleared the Tower of Chaos. Issue ang rewards for clearing the Tower of Chaos. Tahimik na pinagmasdan ni Randolph ang bagay na nasa kanyang mga kamay. Sa isip niya, kung wala nang ang nakatagong panibagong pagsubok, malamang na isang Chaos Spirit Egg ang kanyang matatanggap, bagamat bahagya siyang nanghinayang dahil umaasa pa siya sa mas malaking gantimpala, alam niyang isa pa rin itong napakabihirang kayamanan. Ilang sandali pa ay muling nagsalita ang sistema. You have obtained a Chaos Spirit Egg. Unti-unting nabuo sa kanyang mga palad ang isang maitim na itlog na may kumikislap na bughaw na liwanag sa gitna. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata ni Randolph, may kakaibang enerhiyang unti-unting dumadaloy mula sa itlog, habang pinagmamasdan niya ito, nagsimulang mabalutan ng makikinang na balahibo ang maitim na bilog, at kasabay nito ay nagbago ang anyo ng gantimpala. Muling nagpahayag ang sistema, You have obtained a Celestial Spirit Egg. Hindi makapaniwala si Randolph sa kanyang nakita, mula sa isang Chaos Spirit Egg, bigla itong naging isang Celestial Spirit Egg, isang bagay na hindi niya kailanman inaasahang makuha. Ano nga ba ang nilalang na nakapaloob sa misteryosong itlog na ito? Isa ba itong espiritong higit pa sa anumang nilalang na umiiral sa Pangenia? Alamin natin ang kasagutan sa mga susunod pang kabanata.